na ngayon yung pagbigay ng cash relief assistance sa 139,000 na mga tricycle drivers natin sa buong Metro Manila. Ang layunin natin sa 3 araw, matapos kaagad ito. Kaya nga, sunod na rin sa utos ng ating Pangulo, So mga kababayan, antindi no. So grabe, kita ni naman ayuda from PBBM. So ito, nakita ni naman no, pakinggan natin yung pagsasalita ni Rex Gatchalian mga kababayan ng DSWD. So ito pakinggan natin mga kababayan lang. bilis ang proseso. Ang hihingiin na lang, ang titignan na lang, driver's license and photocopy ng driver's license. Wala na maraming tanong, wala na maraming requirements. Sir, yung mga pina-priorities dito sa mga members po ng TOGAN. No, ang pina-priorities natin, lahat ng tricycle drivers na may license to operate mula sa kanilang mga lokal na pamahalaan. Sir, bakit sir yung tricycle drivers yung naisip po natin unang bigyan ng benefits nila? Kaya inuna natin yung mga tricycle drivers ng Metro Manila kasi una, napakarami nila compared sa ibang sektor. Pangalawa, lahat naman apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo, pero sila yung talagang nararamdaman agad-agad kasi maliit yung kanilang kinikita. At ang direktiba nga ng ating Pangulo, lahat ng naapektado kailangan matulungan. So inuna na natin mga tricycle drivers kasi marami sila at yung listahan readily available na sa local government units. Konting pagsasala lang, konting pag-aayos lang, pwede na natin i-pay out. Yung mga jeepney drivers. Ang jeepney drivers ng Metro Manila magsisimula naman next week, pati na rin yung mga ibang TNVS drivers na. So mga kababayan, ganyan talaga ang PBBM administrasyon, talagang agarang action at talagang may solusyon mga kababayan. Kasi ito naman, pagkakaalam ko kaya ito nangyari o ginawa dahil nga sa sobrang apektado itong bansa natin sa giyera sa ibang bansa dahil lalong tumaas ang gasolina dito sa Pilipinas dahil nga doon sa nangyaring giyera sa ibang bansa. At yung mga ano naman natin, mga OFW natin, mga kababayan natin na nandoon ay nakauwi na po dito sa Pilipinas mga kababayan. So ito yung ipapakita ko sa inyo yung mga video kung yung pag-uwi ng mga OFW natin mga kababayan dito sa Pilipinas. So ito po yung video, ito panoorin po natin mga kababayan. Mga OFW po natin na nakauwi na po sila from other country. Talagang solid naman itong administrasyon. Gumawa siya ng solusyon. So hindi man ganun kabilis dahil nga alam niyo naman, hindi naman po basta-basta pwedeng magpadala ng panghimpapawid doon sa ibang bansa kasi nga 'di ba napakalaking giyera po mga kabayan at merong area na kumbaga bawal po lumapag ang eroplano, kumbaga hindi po nila pinapayagan na lumapag ang eroplano. So gaya ng sabi ko noong una, pwede naman umalis ang eroplano from Philippines to other country. Yun nga lang is bawal silang lumapag. So useless mga kababayan, di ba? So hindi naman natin kumbaga hindi naman agad-agad na solusyonan yung problema na yun kasi nga dahil nga napakadelikado inisip ni BBM yung kapakanan mga kabayan ng Pilipino, kumbaga gumawa siya ng mas magandang paraan para kumbaga matapos yung problema ng kababayan natin sa ibang bansa, yung takot nila, 'di ba? Siyempre natakot sila, kailangan nilang umuwi. So, ginawa naman ng BBM ng paraan at naiuwi mga kababayan yung mga OFW na naiipit sa giyera, 'di ba? So, ganun po nila ginawa mga kababayan. O ganun nila ginawa ng paraan. Ayan, doon sa mga may ano kasi mga kababayan may mga negatibong nag-iisip kasi na sinasabi nila wala naman ginawa yung presidente. Kasi nga 'di ba nabanggit dati ni Vice Presidente Sara Duterte. Sabi niya napakadali lang naman magpadala ng eroplano sa ibang bansa kung gustuhin, 'di ba? Siyempre ang iniisip ni BBM mga kababayan, kapag agad-agad magpadala delikado, baka mamaya tamaan pa ng ligaw na paputok o malalaking baril mga kababayan. Ayan, di ba? Napakadelikado po yan.
Kaya yun po ang, yung para sa akin na yun siguro yung inisip ng presidente na kumbaga gagawa siya ng way is dahan-dahan. Hindi katulad ng isa, sabi niya, nung COVID, talagang agad-agad naman nakakapagpadala ng eroplano. So magkaiba po yung mga kababayan, di ba? So ito, tuloy-tuloy tayo dun sa ayuda na 5K para sa mga kababayan natin, tricycle driver, Lalamove, mga ganyan, Joyride, Angkas, Songmobit, jeepney drivers. Yun po, lahat po sila makakatanggap mga kabayan at napaka lang naman ang requirements nila, licensed driver po, di ba? So, tuloy-tuloy ang tuloy-tuloy ang pagtulong ni BBM mga kababayan. So, kita niyo naman, inumpisahan na po. So, yan, 3 araw po yung mga kababayan. Kung hindi ako nagkakamali, 3 araw ayuda para sa ating mga kababayan ng mga drivers. So, di ba? Malamang sa malamang. Meron kasi yan mga kababayan. Sa bagay, wala na tayo doon, di ba? May mga bumabatikos diyan, di ba? And ngayon nakakatanggap sila. So wala na tayo doon, kumbaga. Kasi ang presidente o administrasyon is always positive mga kabayan. Hindi naman yung pinapatulan yung mga negatibo yung sa mga paligid na binibira siya, di ba? Pero si BBM is tuloy-tuloy sa lahat ng kanyang trabaho. Kumbaga, hindi siya nagpapa-apekto dahil talagang mahal niya ang bansang Pilipinas, mga kababayan. Di ba? Kaya, alam naman natin, yung mga solid na sumusuporta kay BBM, alam na nila yung mga ginagawa ni BBM. Kung gusto nyo makapanood ng mga, kumbaga, mga ginagawa ni BBM, ay siguro nakapalo naman kayo dun sa kanyang page. Makikita niyo po dun mga kababayan. At siyempre kami, ginagawa naman namin ng lahat, maiparating sa mga kababayan natin yung mga proyekto ng administrasyon na ginagawang fake news ng mga nasa kabilang grupo. So sa amin is gusto namin maging maipakita talaga sa inyo yung buong katotohanan mga kababayan, di ba? Itong itong ayuda na to, napakalaking bagay ito mga kababayan, ha? Isipin nyo, napakamahal ng gasolina dahil nga apektado tayo sa giyera sa ibang bansa. Pero BBM is gumawa ng paraan nang sa ganon ay matulungan ang mga kababayan natin, yung mga drivers, di ba? So, yun lang. Kumbaga, yung suporta ni BBM sa taong bayan is nandun. Kaya mas maganda mga kabayan, suportahan natin yung presidente, di ba? So, ganun lang naman yun. Kumbaga, tayong mga Pilipino yung magsuportahan. Hindi yung hinihila mo yung isa, ganyan, hinihila yung presidente, yung iba kasi gawain nila, hindi hila, nagpapakalat sila sa nagpapakalat ng mga fake news, di ba? So, wag naman sana ganun mga kabayan. Kasi, ang presidente natin ay nagtatrabaho. Gaya na sabi ko, kahit binabatikos yan, tuloy-tuloy po sa kanyang trabaho mga kababayan. At nandyan po yung patunay mga kababayan. Nandyan. Kung gusto niyo mag-research kayo, hanapin niyo may ginawa ni BBM. Ganun lang naman kadali. Di ba? Huwag tayo magpapadala ng negatibo doon sa mga taong nagpapakalat ng fake news mga kababayan. Kumbaga, napakadali lang naman yun. Bago tayo maniwala, bago maniwala ang lahat, alamin muna natin yung buong katotohanan. Kuha muna tayo ng totoong balita. Ganun lang naman yung ka-basic. Kumbaga, kaya nga tayo mayroong pag-iisip. Kailangan gamitin natin yung isip natin mga kabayan. So na po, like and share and subscribe. ID na 28. Ayan. Involved na sa local government